So kung puntahan Pastor yung Simplehan Lang Natin podcast. Yan. Interested ako diyan Pastor. So bilang isang Pastor, bilang someone o para sa mga someone na gustong matuto about sa theology, sobrang gandang platform nito yung Simplehan Lang Natin podcast no. Alam mo parang siya Pastor, parang theology for dummies, parang gano'n na. Tapos isa pa sir na interested ako na shinare niyo. By the way, yung Simplehan Lang Natin podcast, makikita niyo po pala yan sa sa Facebook page ni Pastor James. Type niyo lang James Paet. Andiyan yan, isang series ng teaching yan na about kung paano pa sisimplehin yung explanation sa theology. Tapos isa doon, Pastor, na nag-catch ng attention ko is yung saving faith. So bilang isang sama yung na yan Pastor, paano niyo nga po define para lang sa mga nakikinig, paano niyo identify yung saving faith in a simplest way? Yeah. Actually, nag-start yung Simplehan Lang Natin kasi sa CSEP ngayon we have nag-undergo kami ng series sa Galatians. So at ang topic sa CSEP ngayon is yung pure gospel. Pure gospel. At alam naman natin yung background sa Galatians, 'di ba, na kino-correct ngayon kino-correct ni Pablo yung pumapasok na yung gospel natatagan ng works, 'di ba? Yun yung yung papasakripisyo para mabuo yung kaligtasan mo, kailangan magpatuli. So ganun. So doon nang galing 'yon. So napaisip ako paano ko ba, sabi ko, makaka-contribute dito sa ongoing na topic na meron kami sa CCF. So kaya sinimulan ko yung Simplehan Natin na podcast na kung saan ang goal ko is to really explain ano ba talaga yung pure gospel. Kasi para sa akin, ang pure gospel dapat talaga faith alone in Christ alone. Diba? So yun yung ating paniniwala. Mapa-reform ka man o non-reform, yan ang ating common tayo dyan. Faith alone in Christ. Pero may nangyayari talaga na nadidistort yung gospel. Yung saving faith nadidistort. Pag nag-add ka na talaga ng works. Yung iba, sa umpisa aware ka na alam mo agad na distorted kasi halimbawa yung sa RC, di ba? Faith plus work talaga sila. At kahit anong gawin mo, faith plus work na. Oo. May sacraments. Nasa state of grace. Sa believers din, meron din pala, no? Halimbawa, yung faith ay dinagdagan mo ng bawa ng repentance, di ba? Although yung may ibang mga believers na ang repentance nila, synonymous sa believe. Pag nag-believe ka, you are repenting na. Kasi ang para sa kanila, ang repentance kasi is to turn or change of mind pala, pag-iiba ng isip sa kanila. So, once na nag-believe ka kay Jesus, parang ka nag-repent kasi you change your mind from another object to another object. So, pero ang hindi lang nila naiintindihan na minsan yung repentance kasi nakadikit yan sa sin. So, you have to confess your sin. That's an action. Para sa akin, pag dinagdag mo yung faith plus repentance, still parang faith plus works yun. Kasi you have to turn away from sin. Yun yung aking view. Plus, another one is yun yung front loading na tinatawag nila. Yung backloading naman, yung naniwala ka nga na faith alone, pero kailangan mo naman na ebidensya ng pagbabago to back up your faith. And that's another form of or another way of distorting the gospel. Kasi ang nangyayari, napagdidikit ng iba, ng mga believers, yung justification sa sanctification. Na kailangan, yung life mo na yung buhay mo, yung pag-believe mo kay Jesus, dapat malaki pa niya ng transformation. Wala akong problema na talagang pag naniwala ka sa Panginoon, dapat may mga changes talaga. Pero may mga times talaga na hindi evident o hindi kita yung pagbabago agad di ba? Na minsan nga it takes years, di ba? O yung iba nga na-stuck na doon sa believer sila pero parang yung ugali nila parang unbeliever pa rin, di ba? So kasi ang saving faith kasi sa akin is
to believe lang, to believe. And that's the only condition, lalo na sa Book of John, that's the only condition na nire-require for us to have eternal life. Mm. Kasi wala namang ibang dinagdag doon, kundi believe lang. So yun yung saving faith sa akin, na kaya sabi ko siguro ito yung pwede kong i-explain dito sa simplihan lang natin, na makita ng mga believers na kasi iba niisip nila, safe ba talaga ako? Kasi parang walang changes ng nangyayari sa life ko eh. Parang ganun. So nagda-doubt na sila ngayon sa life nila. Pero pag tinanong mo sila, ikaw ba talaga nananampalataya ka kay Jesus? Sasabihin nila, yes, nananampalataya ako kay Jesus. So kung nananampalataya ka kay Jesus, that's enough. No, tama na yan. Enough na yan para ikaw ay maligtas. So yung mga changes, yung transformation, just a result. Yes. No? Magiging result yan ng pagtanggap mo. Pero hindi yan magiging basihan, hindi yan magiging condition para ikaw ay maligtas. Ligtas ka na, kaya ka gumagawa ng mabuti. Yes. Kumbaga resulta po siya, no? Hindi siya, Yes. yun Hindi din. siya condition. Actually, ako din, ganun po yung kumbaga, may evidence. Kumbaga yung nag-show ng evidence yung yung isang tunay na Christian talaga. 2 Corinthians 5:17, 'di ba, Pastor, na if anyone is in Christ, he's a new creation, the old has gone, the new has come. Pero hindi ibig sabihin na perfect ka na, hindi ka na nagkakamali, Yes. ganyan. Pero Hindi ka magba-backslide, di ba? ah, Kailangan lagi mong i-maintain yung good works mo. Hindi naman tayo, wala tayo sa ganung status. Siguro pagdating ng Panginoon, totally gawa natin maging perfect. yes, 'yun. Ako 'yan po yung inaantay natin yung yung glorification di ba? And Kasi yung nakita ko, may mga believers na po-frustrate sila. Hanggang ngayon, di pa nila ma-master yung self-control. Hanggang ngayon, minsan, na-maintain nila for 1 week na hindi sila nagalit. Pero suddenly, next week, tumodo yung galit nila. So, medyo na po-frustrate sila. So, yun yung ina-address ko doon sa simplihan lang natin. Na wag silang masyadong tumingin sa performance nila. Kasi may mga believers nakatingin sa performance nila napoprostrate lang sila kasi hindi mo perfect yung performance mo dito sa mundo. So mas maganda lagi kang nakatingin sa promises ni Jesus. Tsaka speaking yun, sinabi rin po yun, di ba, na he who promise is faithful, no? So kapag sinabi niya na for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes shall not perish. Ano yun? Parang, yun. Totoo yung salita na yun ni Jesus, no? Na, at yung nun, yung nabanggit nyo nga po na yun, Pastor, sa sa Ephesians 2:8 and 9. Yun po din talaga yung hold ko na for by grace, dahil sa grace ni God, we receive it by faith. Just like any other gift, pwede mo yun i-reject, pwede mong i-receive. So, pero tayo, as Christian, we received it by faith. Walang works na included doon. Yung kasi yung believing, hindi siya considered as work kasi nag-believe ka nga lang wala kang ginawa And that is so no one can boast. Pero, tapos, ang result nun, yung 10, for we are God's workmanship. Kumbaga, we are created to do good works. At yun, kumbaga, na pin-repair niya na sa atin before pa niya i-create yung mundo, di ba? Kumbaga, that's also a result. Pero, again, kagaya nga po sabi ninyo, meron din talagang ibang mga Christian, claiming na Christian, naniniwala na sila kiniklaim nila na sila ay Christian. Paano yun, Pastor? Actually, yun yung isa rin po na question ko dito Kasi, yun nga, may mga nagsasabi na magko-commit sila ng life kay God, nagsusurrender, ganyan. Parang di ba, may ganun po kumbaga na kailangan mo i-surrender fully yung life mo kay Christ. Sa work ng Holy Spirit, sa sanctification, ganyan. Paano pag yung mga ganun, Pastor? Paano yung mga tao na, as in, wala talagang
wala talaga na bago sa life nila. Like for example, kung yung buhay nila before ay sila ay lasinggero bago nila makilala si Christ, lasinggero, babaero, and they still love their sin. Kumbaga wala silang plano na baguhin yun. Paano yun? Mm. Pero kiniklaim nila na na-receive nila si Christ. Mm. Yun man yun. Yun yung part na kung saan yung life kasi nila, halimbawa, tuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan, di ba? Yun yung tinatawag natin na discipleship na part. Kasi meron kasing part na kung saan believer ka, nanampalataya ka, pero after nun, dapat maging disciple ka. Di ba? So, pero sa akin kasi sa pananaw ko, hiwalay dapat 'yon. Iba yung pagiging believer, yung saving faith, iba yung discipleship. Okay? So, kasi pag pinagdikit mo yung discipleship sa pag-believe, no? Magiging performance ang dating ng salvation mo by good works na 'yon. Yes. No? Pero dapat kasi, 'di ba, sabi nga ni Jesus Christ lagi niya sinasabi, take up your cross and follow me if you want to be my disciples, di ba? Disciple yung ano doon yung pag-surrender, pag-give up ng kasalanan mo, yung sabihin natin kung ikaw man namumuhay sa kasalanan, that's surrendering eh. And that's part ng discipleship. Kasi hindi naman requirement sa pagtanggap ng eternal life yung transformation mo. Hindi naman sinabi ni Jesus Christ na if you believe in me and nag-surrender ka ng life mo, you will have eternal life. Wala kang mababasang ganun. Ang sinabi lang sa Bible, particularly sa Book of John, is if you believe in me, you will have eternal life. Pero, meron dong part na kung saan na you have to surrender your life. That's discipleship na. So, kaya ako, itong aking pananaw. Maraming believers, maraming Christian sila tama, pero hindi sila disciple. Hindi sila disciple. Yung ganun, para maging Pastor, disciple ka, you have to surrender your lives. Talagang kung meron kang sin na tinatago sa heart mo, you have to confess. Pag meron kang mga behavior or character na ungodly, you have to give up or you have to confess, you have to stop. Di ba? Lahat yon. And that's discipleship part. Dapat mag-grow ka, di ba? Yan yung parte na kung saan after mo makakilala sa Panginoon. Ano siya na, Pastor? Meron akong isang nakilala, meron akong isang storya na nag-come up dito na parang talagang parang isang ang laking test ng ganito eh. Yung Pastor, yung yung familiar na tayo, yung story ng thief sa cross, 'di ba? Yun, as in, wala talagang wala talagang kayang gawin yan. Talagang he believed lang kay Oo. Jesus. Pastor, speaking of believe, di po pa po kasi ako masyadong sa Greek. Ano po ba yung Greek na ginamit dun sa word na believe na yun? Pestio, yung pestio, yun yung word na believe. Ano pong ibig sabihin nun? Being persuaded. Yun yung primary na meaning ng pestio or yung believe. You being persuaded that something or someone is true. So sa case ni Jesus Christ, 'di ba? Nagsasabi siya na ito yung magandang example diyan ay si Martha, 'di ba? Nung namatay yung kapatid ni Martha, dumating si Jesus, 'di ba? Tapos may sinabi si Jesus Christ kay Martha na mananampalataya sa akin will live, 'di ba? Mabubuhay. And yun. Parang may sinabi siyang ganon na promise. And ang tinanong niya si Martha, do you believe this? At tapos ang sagot ni Martha, yes, Lord, 'di ba? So, yung word na believe doon, yung na-persuade ka, naniwala si Martha, na-persuade si Martha, na yung sinabi ni Jesus Christ, whoever believes in me will live. Hindi mamamatay, di ba? At mabubuhay kailanman. Kaya nung tinanong siya, naniniwala ka ba doon sa promise ko? Parang ganun sinabi ni Jesus kay Martha. And si Martha, siyempre, inisip niya yon.
Talagang inisip niya yung promises at naniwala siya doon sa promises. And that's faith, that's belief. Na-persuade ka na totoo yung sinabi ni Jesus Christ na pag nanampalataya ka sa Kanya, you will live. So yun yung belief. And that belief o yung word na yun na pestio will result to eternal life. Magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan. Okay, so yun yung sabihin natin, simpleng paliwanag doon sa word na belief. Na-persuade ka na totoo yung sinabi ng kausap mo. And specifically kay Jesus Christ. Ano naman po, ang isang naalala ko pa dyan, Pastor, very recent lang to, dumaan lang kasi siya sa feed ko. Ewan ko familiar kay Pastor kay Jeffrey Dahmer. Hindi. Jeffrey Dahmer po, Pastor, ay isang serial killer sa US. Ayun nasa Netflix ata yun, di ba? Yes, Pastor. Wala ba? Yes, si Jeffrey Dahmer po, meron po siyang sa Netflix. Tapos, ano po kasi siya, he claims na parang nung naging Christian siya. Ganun. Parang ganun po kasi yung nangyari sa kanya. Parang nag-ano siya, yun nga po, kumbaga is living as a serial killer. Tapos nakulong siya. Nung nasa kulungan siya, Pastor, parang doon siya nakakilala kay Christ. Pero, nung nasa kulungan siya, ano rin siya, sinugi siya nung ano niya, pinatay siya sa kulungan din mismo. So, yun, kumbaga parang walang so parang siya parang ano ba yun, ligtas ba yun? Alam mo yun? Parang gandang test yun din sa natin, sa theology natin. Ligtas ba yun? Kasi, ganyan. Tapos, Sa opinion ko, palamang, kung paghahawakan lang natin yung promise ni Jesus, no? That person na tumanggap sa Panginoon, hindi naman nakabase sa kung ano status o anong ng isang tao. Basta ang sabi nga niya, do you believe this? Naniwala ka ba na pag nanampalataya ka sa akin, you will live or magkakaroon ka ng life, di ba? Yun yung belief. Ako din, Pastor, same tayo ng same din tayo ng doon na I also think na si Jeffrey Dahmer ay saved. At saka may doon, Pastor, 'di ba? May may verse sa Romans noon Romans 4:5 ata kung di po ako nagkakamali na parang hindi sa Hebrew po pala parang to those who does not work but believe, parang ganun, may eternal life, parang ganun. I'm rephrasing lang po, no. So yun, Pastor, thank you, ang gandang nito. Tsaka siguro, Pastor, add ko lang din, no, yung ito po, hindi ko alam kung complementing po to doon sa sinabi nyo, pero this is what I believe po, no. If you're truly saved, wala namang habang nandito tayo, tama yung sinabi nyo kanina habang nandito tayo sa mundo, we won't sin less. Hindi tayo magiging sinless habang nandito tayo sa earth. But we sin less. Yes. Yeah. Tama yan. And Pastor, problema din pala doon, Pastor kaya din pala yung tanong kasi doon, gaano ka good ikaw dapat para kung ididikit mo yung good works o para sa salvation mo, para sa, 'di ba? Sabi mo, dapat para mapatunayang save ka, kailangan gumawa ng good works. Pero gaano kalaki, gaano kadaming good works ang ina para masabing save ka? Diba? Hindi ang hirap sukatin doon, di ba? Araw-araw ba nakakagawa ka ng good works? Di ba? Araw-araw ba controlled ka ng Holy Spirit? Nagpa-fluctuate yung natin di ba? Nagpa-fluctuate yung ating sanctification minsan, yung ating good works Yung ating behavior nagpa-fluctuate yan di lagi na lang nagba-back to zero, nagre-reset yung justification mo kung yun ang basihan. So yun yung yung isang malaking tanong diyan, gaano kalaki o gaano kadaming good works ang enough para masabing saved ka. Pastor, gusto ko lang i-summarize yung saving faith.
let me know po kung tama yung pagkakaintindi ko na yung saving faith, it's not about us being faithful but us trusting God na siya ay faithful sa atin. Yes, exactly. Ah, solid, solid. Yung trustworthiness ni Jesus, yun eh. Hindi Yeah. yung atin. Ah.